faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, good day po sa ating lahat and happy Sunday po, happy Lord's Day po sa bawat isa po ng partners and brothers and sisters in Christ na makakanood po ng video nito. Naway pagpalain po tayo ngayong araw na to and we worship our Lord and Savior Jesus Christ for today and for Sunday edition of our 5-minute FBK, or we're gonna read this one of the minor prophet po na sa book of Haggai, no, chapter 1 verse 1 to 6, no. Napaka ganda po ng mensahe ng propetang si Haggai po dito, kahit po ay sa akin ay kumausap po ito. Nabasahin po natin verse 1 to 6, Haggai chapter 1. Babasahin ko po ito sa NLT po para mas malinaw at mas applicable, no. On August 29 of the second year of King Darius' reign, the Lord gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua, son of Jehozadak, the priest. This is what the Lord of heaven's army says. The people are saying, the time has not yet to come to rebuild the house of the Lord. Then the Lord sent this message through the prophet Haggai. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of heaven army says. Look at what's happening to you. Verse 6. You have planted much, but harvest little. You eat, but you are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Now, praise God sa kanyang salita. So, kung babasahin po natin ang Haggai, no, ako dati nung nabasa ko po ito medyo hindi mo siya maintindihan. Nabasa mo siya, 2 chapter lang naman ito, no, pero kung binasa mo siya, no, para medyo hindi mo magigets kung anong mensahe ng prophetic minor book na ito. Nasa minor book po ito ng prophet, no, sa Bible, no, Haggai, Zechariah, Malakay, no, sila po yung mga prophet na ginamit ng Panginoon after the exile, no, pagka-exile na sa Babylon, no. Kasi kung hindi po natin maiintindihan ng background, no, hindi nyo magigets, mas maiintindihan nyo po kung anong mensahe ng Panginoon dito. Bakit ba niya talaga, ano ba nangyari dun sa church, bakit hindi tinuloy ang pagbuo nito, no? Kasi yun nga, ang Jerusalem this time ay ruins, no, nung under ng Babylon, napunta po sa exile ng mga Hebrews, no, ng mga Jews, no, nagkalat sila kung saan-saan. Pero nung under new management na sila ng Persia, no, na under King Cyrus, no, nagtalato ng isang decree na pwede na kayong bumalik dun sa inyong tinitirahan at pwede nyo i-rebuild ang inyong temple o ang inyong nation magmuli, no. At kung babasahin natin to, no, sa verse 1, no, sabi diyan ni Haggai, no, sa verse 1, no, on the second year of King Darius' reign. So hindi na si King Cyrus ang hari nitong time na to, no. Ito si King Darius reign, no. And under the reign of King Darius, so nag-stop yung funding ng pagbuo nila ng temple nung time na yon, no. Kaya wala silang pera, no. Kaya wala silang budget, no. So economically bagsak po ang ekonomiya nila, no, nung time na yon, no. So there is no more funding, no. Ang sabi sa verse 2, so tinanong sila ng Panginoon, no. So this is what the Lord of Heaven Army says. The people are saying, the time has not yet come to rebuild the house, no. So dahil nga walang pera, walang funding, sabi, medyo wrong timing po, hindi po, para hindi ngayon ang tamang
panahon para i-rebuild natin ang temple ng Panginoon, no? Ang church ng Panginoon. Hindi po ngayon yun dahil nga wala po tayo. Nag-stop po ang funding, hindi na po, iba na po ang hari natin, no? Pero, sabi sa kanila ng Panginoon, di ba? Sa verse 3, sabi sa kanila na, why are you living in luxurious houses while my house is still in ruin? So, there's a like a comparison, no? Nung time na meron pang pera, nung time na meron pang nagfa-fund sa inyo, no? Bakit nyo priority yung mga sarili nyo bago yung aking temple, no? So, napakaganda ng mga bahay nyo. Sabi dito, luxurious houses. So, ang gaganda ng mga tinitira nila dyan, no? Pero yung bahay ko, yung house ko, ruin, sira-sira. Hindi nyo inayos, no? So, in verse 5, sabi sa kanila ng Panginoon, no? Tingnan nyo ang nangyayari sa inyo. Di ba? You have planted but much shall harvest. Yet, you eat but you are not satisfied. You drink but still thirsty. Your wages disappear though you were putting on a pocket with holes, di ba? Baka nakaka-relate ba tayo? Di ba sa Pilipinas, di ba, ang term natin dyan is yung saan napunta yung sweldo natin, di ba? Kung uunawain po natin ang chapter na to ng Haggai, no? God is, for me, I see three point out here, no? Kung ano ba talaga yung purpose natin, tatlong letter P. Anong purpose natin? Kung tayo ba ay pleased na sa mundong to, at kung ano yung priority natin, di ba? Kung ano yung purpose natin. So, bakit ba tayo nandito sa mundo to? Bakit ba sila pinabalik dun sa Jerusalem, no? From exile, no? Bakit ba sila pinabalik doon? It is to rebuild their nation and the house of God, di ba? Yun yung kanilang priority, ang purpose. Pero nakalimutan nila yun, no? Bakit? Kasi sila ay unsatisfied. They are not pleased, no? Wala silang contentment sa buhay nila. Di ba? Trabaho sila, parang tayo rin, di ba? Trabaho tayo ng trabaho. Pero bakit ba tayo nagtatrabaho ng trabaho? Kasi hindi tayo nakokontento, lagi tayo mayroong gusto sa buhay. The same with the Hebrews and Jews noong time na to, no? Lahat ng perang nakukuha nila at pinaghihirapan nila ay napunta sa wala, no? Bakit? Kasi hindi nila tinupad kung ano yung purpose nila dito noong time na yun. And pangatlo is yung priority, no? Ano ba ang priority natin? Sila, ang priority nila, yung mga sarili nila, di ba? Hindi nila priority yung pag-build ng kingdom ng Panginoon, no? Ang priority nila, yung pag-build ng kingdom nila noong time na yon. At nakalimutan na nila kung bakit ba talaga sila nandun. Same po sa atin, no? Hindi natin minsan pina-priority kung ano ang kalooban sa atin ng Panginoon. Kung anong purpose natin dito sa mundong to, no? Hindi natin pina-priority yung pag-build ng kanyang kingdom, no? So, ang conclusion ko po, ang pinaka-message po nito is yung, I'm not saying na, well, hindi masama, no, na yun nga, i-build mo ang church natin, na i-rebuild kung may budget, di ba? Bakit hindi natin mas pagandahin, mas ayusin, di ba? Mas palakihin ang ating church, no, ang ating house of the Lord, di ba? But the real lesson here, what Haggai is really trying to send the message, not just before nung time na yun sa mga Jews at Hebrews, kundi para rin po sa atin ngayon, the real one of the main lesson and message here is yun nga, ang church yan, building lang yan, no? The real church is us, no? Minsan nakakalimutan natin kung bakit ba tayo naging church, no? Nakakalimutan natin ating purpose natin, bakit kasi hindi tayo napi-please, hindi tayo nakokontento, at hindi natin pina-priority, no? Kumbaga, nabubuhay tayo sa mundong to, nagtatrabaho lang tayo, pinubuhay natin pamilya natin, binibili yung mga gusto natin, nagpupunta para sa sarili natin, pero nakakalimutan natin kung bakit ba talaga tayo nandito. Our priority is being the church of God, being a living testimony what Jesus Christ has done for us, and sharing the message what Jesus Christ has done to each and every one of us. Being a church, not just inside the church but outside. That is one of the main message that I understand here, and it really touched me as well, no? Kasi kahit na napakalayo ko dyan, para pakiramdam ko hindi ko napupulfill yung purpose ko dito at dyan, no? And
we praise God for giving us this message about the book of Haggai. Tayo po ay manalangin, no? Our Father in heaven, we thank you for this time and this day that you've given to us, Lord God, to read this chapter in Haggai, Lord God, that reminds us, Lord God, that our priorities must be you first. We must remind us of our purpose here in life. Why are we really here? Why do you keep using us? Why are you keeping us here in this world, Lord God? And we need to be pleased, Lord God. We have to be more content, Lord God, sa aming pamumuhay, Lord God. Na kung ano man ang aming pinaghihirapan sa buhay, kayo po ang maging dahilan nito at ang inyong glory lang, Panginoon, ng mga ibabaw, Lord God. Salamat po sa lahat, Lord God. Salamat sa pag-remind sa amin ng mga bagay nito. Continue to give us knowledge and wisdom so we can apply this, Lord God, in our daily lives. Be with us always. Praise you and glorify. In Christ we pray. Amen. Po, magandang araw po sa ating lahat and happy Sunday po. God bless.